Our scripture reading po is found in Matthew 24 verse 10, and I will be reading po from the NIV International Version. Please say amen po if you are there. And it says po, at that time, many will turn away from faith and will betray and hate each other. May the Lord add blessings for the reading of His word. You may all now be seated. Praise. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tutuwa ako sa ating Panginoong Diyos sapagkat nagdagdag na naman siya ng panibagong mga kaluluwa na atin pong aalagaan, lalago at dito maglilingkod sa Filipino Christian Church. Kagabi, meron pong sa Batch Nazareth, meron pong 6 na ibinaptize at winelcome din po kami. Ngayon naman ay 11, so a total of 17, yung bagong kapatiran na idinagdag ng ating Panginoong Diyos sa Filipino Christian Church. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo naging memorable lang itong Batch Nazareth na ito sa kanyang pagbabaptize dahil kagabi, ang nangyari naman, hindi ko nababanggitin si Pastor Albert ang nagbaptize, iba yung tawag sa pangalan ng tao. Sa halip na Aaron, ang natawag niya ay Giovanni. Hindi siya yon. Tapos binaptize niya ng ganon. Hindi naman nagreklamo yung tao na hindi siya yung yun. Ngayon na naman, iba na naman. Meron na namang trivia. 2 beses nilubog yung isa. Pagkatapos, yung sumunod naman, diniinan. Talagang, tagsik yung tubig dito. Tubig pa. Maraming nangyayari na magiging memory na ginagawa po tayo. Okay. Kung magbibilang po ako nagbibilang kung ilang buwan na lang Yung ating anniversary, parang 7 months na lang. Kung hindi ako nagkakamali, 7 months na lang. Pero meron pa akong isang binibilang. 10 months na lang, magbabakasyon na po uli ako. Ang anniversary po natin, ang topic po natin ay fortified. Yun po yung atin pong team, hindi lamang anniversary for the whole year ng 2024. Anong ibig sabihin ng fortified? Ito ay to made stronger or more secure, improve or enhance through the addition of one or more, protected or strengthened against attack, provided with defensive military works. So yan ang ibig sabihin ng fortified. Sa Tagalog, ito ay pinatibay o pinalakas pa o dinagdagan pa ng kalakasan. Iniisip ko, paano ko i-relate yung pagpapatuloy ng ating pong topic? Ang topic po natin ay how we should live in such a time like this. Prophecy ng ating Panginoong Kristo sa Olivet Discourse sa Matthew chapter 24 and 25. Sa darating na panahon, sabi gano'n, sa mga huling araw, in the last days, na tayo ay nakita na natin na nasa last days na tayo, maraming mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Maraming mga bagay na hindi natin kontrolado. Subalit kung ano yung magiging attitude natin, kung ano yung magiging mapuproduce na karakter sa atin, kontrolado po natin yon. Kaya yun ang nakita ko na relation ng ating pag-aaral sa ating pong topic na ang pinofortify ng ating Panginoong Diyos ay yung ating pong karakter. Yung atin pong pag-uugali. Hindi yung circumstances, hindi yung mga nangyayari. Magkaroon man ng deception, magkaroon man ng war, disaster, persecution, betrayal, lawlessness, bad news, at yung magkaroon man ng anumang mga bagay na nangyayari sa ating pong buhay, ang nangyayari na kapag puproduce tayo ng isang klase ng karakter na nais ng ating pong Panginoong Diyos. Maganda yung sinabi ni Pastor Rick Warren, God is more interested in your character than in your comfort. God is more interested in making you holy than making you happy. Ibig sabihin mga kapatid, mas interesado ang ating Panginoong Diyos doon sa
atin pong pagbabago ng atin pong karakter. So may mga bagay na nangyayari sa ating buhay, may mga challenges, mayroong mga pagsubok, intentionally, hindi aalisin yan ng ating Panginoon Diyos sapagkat meron siyang binabagong karakter sa buhay natin. Meron siyang ipinuproduce na magandang karakter sa bawat isa po sa atin. Tingnan po muna natin ang video summary review ng ating pong source mula kay David Jeremiah. Are we living in the world of the end? If so, what does the Bible tell us about this time, these days of war? Devastation, unrest, strife, deception, and lawlessness. Jesus has given us a prophecy to prepare us for what's to come. Prophecies that should shape our priorities, define our character, and help us thrive instead of just survive in these days of uncertainty. He didn't give us this information so that we would be afraid of what's to come or be overwhelmed by the world of the end. But Jesus gave us this message so we can face it with confidence and hope. Though the circumstances around us may seem dire and our future dim, they should make us stronger and better equipped to be a light in the world around us. Ito po ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Kung atin po mapapansin sa atin pong sermon notes, meron na po tayong ilang natalakay sa atin pong pag-aaral. Ngayon, ang kukunin po natin, tapos na po tayo dyan, hindi na po natin re-reviewin yan. In a world of betrayal, be faithful. Matthew chapter 24, verse 10. Una, betrayal. Kapag ka ito ay dinefine po natin, sang-ayon sa dictionary, expose one's country, group to a danger by treacherous or giving information to an enemy. Ang synonyms po nito ay to be disloyal, to be unfaithful, to break faith with, fail, let down, double cross, deceive. Kung ito ang titingnan natin, yung unang definition po natin, parang ang nasa isip lang natin, parang espiya, parang spy, na nagbebenta ng impormasyon. Binebetray ang kanyang bansa sa ibang bansa. Nagbibigay at nagsishare ng iba't ibang impormasyon. Nung ako'y nagre-research, ang example na nakita ko, mga kapatid, ay noong panahon ng Hapon. Marahil sa inyo, wala nang nakaabot nito, pero alam naman natin kung ano po ang nangyari nung panahon ng Hapon. Mayroong mga Pilipino na ang tawag po natin ay mga makapili. Sino po ito mga makapili pong ito? Maganda, tawag, sabi din dito ng definition, tawag sa taksil sa sariling kababayan o kaibigan. Hango sa makabayang katipunan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon, 1940. Pinoy na may mga bayong o sako sa ulo, inatasang ituro ang mga Pinoy na kalaban sa pamahalaan ng Hapones. Agad pinapatay ang mga itinuturo nila. So makita po natin dito, kung ito ang definition lang ng betrayal, parang hindi tayo makaka-relate, no? Parang wala. Meron po bang spy dito? Wala namang aamin. No? Wala namang aamin. Meron po bang spy dito? Wala namang aamin sa atin. Bakit? Sapagkat hindi ito yung itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo na klase ng betrayal na mangyayari. Bagamat betrayal yan, ito ay pagbebenta, ito ay ito ay sabihin natin ay yung New Testament meron din tinatawag tawag nila collaboration. Mga nakikipag-collaborate sa Roman Empire against doon sa Jewish nation. Okay, Matthew chapter 24 verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, read. Again, sino ang nagsalita nito? Si Jesus Christ. Sabi, sa pagdating ko, ito ang mangyayari. At that time, many will fall away and will betray one another and hate one another. Tingnan po natin ang tatlong katotohanan sa atin pong pag-aaral. Number 1, the profile of betrayal. Number 2, the prophecy. And number 3, the preparation for betrayal. Tingnan po muna natin ang the profile. Ibig sabihin nito, larawan. Kung paano natin ilalarawan ang isang betrayer. Kahapon, ang sabi ko, kapag meron akong illustration na babanggitin sa ating pagpapatuloy,
medyo ouch tayo ng konti kung tayo ay tinamaan. Wala naman akong masyadong kakilala dito na nakaranas nito, na na-betray siya in one way or another. Pero maaaring marami sa atin ang makaka-relate dito. Tingnan po natin, the profile of the betrayer. Number 1, betrayal comes not from our enemies. Yung pagbe-betray, hindi ito nanggagaling sa mga kaaway po natin. Maganda yung sinabi ni Warren Wiersbe. Sabi ni Warren Wiersbe, those who once were true to each other will betray each other. This suggests that marriages, homes, and nations will turn asunder because of lack of loyalty. Ito ang interpretation ni Warren Wiersbe sa Matthew chapter 24, verse 10. Yung mga taong malalapit sa iyo, maaaring kasama mo sa bahay, maaaring kasama mo sa gawain, maaaring kaibigan mo na matagal na, yun ang magbe-betray sa iyo. Bakit? Magbe-break yung loyalty. Maalis yung trust sa isa't isa. Mawawala yung faithfulness. Maganda yung sinabi ng isang quotation, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. It comes from those you trust the most. Kung sino yung pinagtitiwalaan mo, kung sino yung inaakala mo makatutulong sa iyo, yun ang magbe-betray sa iyo. Normal yun. Ibig sabihin, yun ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa. Kung kayo ay ganito, medyo ouch na lang po tayo ng konti. Huwag naman masyadong malakas, baka marinig ng katabi natin. Una, maaaring businessman ka na meron kang kapartner sa business. Pero ang nangyari, kinuha lahat ang pera mo. Maaaring ikaw ay mayroong kaibigan na pinagtiwalaan mo ng secret. Halimbawa, isang sikreto na ikaw ay isang bading. Halimbawa lang naman, hindi alam ng lahat na ikaw ay isang bading. Pero pinagtiwalaan mo itong kaibigan mong ito. Maya-maya, chinismis ka na ikaw ay isang bading. Parang may ouch, hindi tinapa. Wala dito. Wala dito. Hindi naranasan ng iba. O maaaring ikaw ay isang kaibigan. Maaaring ikaw ay isang kaibigan na sabi mo, hindi ka makadiretso ron sa nililigawan mo, so ginawa mo siyang tulay. Meron ganun Ginawa mo siyang tulay. Ang nangyari, siya ang tumulay. Yung regalo mo, ibinibigay, akala galing sa kanya, rose, chocolate. Ang nangyari, sila ang naging magjowa. Parang parang meron doon sa parting likod na meron na pa-ouch. Eto, baka may makarelate po sa atin. Ikaw ay isang OFW na meron kang pinagkatiwalaang kamag-anak. At binigyan mo ng SPA para sa iyong property, na ayusin ang mga dokumento. Kamukat-mukat mo, nakasanla na yung iyong property. Wala pa. Parang meron diyan. O maaring ikaw ay isang asawa, binetray ka na yung spouse, ikaw ay isang magulang, binetray ka na yung mga anak. Alam niyo mga kapatid, yun na nagpapasakit ng betrayal. Hindi galing sa kaaway mo. Galing sa mahal mo sa buhay. Galing sa isang taong kakilala mo at pinagtiwalaan mo. Ibinigay mo ang lahat, ibinuhos mo ang lahat. Pagkatapos, binetray ka. Darating na naman ang eleksyon. Sabi sa isang eleksyon, sabi sa isang quotation, there are no permanent friends or permanent enemies, just permanent interests. Betrayal comes not from our enemies. Tingnan po natin ang pangalawa. Betrayal is caused by personal gain. Tingnan natin si Judas. Anong dahilan? Bakit binitray niya ang ating Panginoong Jesucristo? Simple lang. 30 pieces of silver. Personal gain. Bakit dinadaya ka ng business partner mo? Bakit dinaya ka ng kamag-anak mo?
Nung last week, meron akong nakausap, halos mangiyak-ngiyak. Pastor, yung bahay ko, pinag-uusapan namin tungkol sa bahay. Pastor, yung bahay ko, niloko ko ng kontraktor ko. Milyon. Nakalulungkot, pinsan niya yung kanyang kontraktor. Pain. Anong dahilan? Personal gain. Mga personal interest. Katulad sa eleksyon, mga kapatid, may darating na naman na eleksyon. Ito yung sinabi ng isang politics, normal sa politics. There are no permanent friends or permanent enemies, just permanent interests. Ginagawa ng isang betrayer ang pagbe-betray. Bakit? For personal gain. Maaaring dahil sa material na bagay. Tingnan po natin ang pangatlo. Betrayal can result to hatred. Hindi ko na patataasin kung sino sa inyo ang na-betray na. Pero ano ang pwede maging result nito? Siyempre, pwede ito maging result ng ilang bagay. Maaaring anger, maaaring hatred, maaaring bitterness, worst, vengeance. Makagaganti rin ako sa inyo. Tapos i-Englishin mo pa, balang araw makagaganti rin ako sa iyo. Pag in-English mo, bullet day, I will giant you. So, ganun ang ginagawa natin. Ganun ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Ang gusto ng kaaway sa atin, yun ang maging attitude natin. Tandaan natin, hindi natin kontrolado yung nag-betray sa atin. Decision niya yon. Accountable siya doon. Siya ang mananagot doon sa ating Panginoong Diyos. Kung ano ngayon ang magiging attitude mo, kung ano ngayon ang magiging response mo, kung ano ngayon ang magiging tugon mo doon sa ginawa niya, ikaw naman ang accountable kay Lord. Ano gagawin mo? Ang gusto ng kaaway, marigalit ka. Ang gusto ng kaaway, mamuhi ka sa kanya. Ang gusto ng kaaway, maging bitter ka. Ang gusto ng kaaway, gumanti ka, mga kapatid. Kaya ano mangyayari? Ang mundo ay mapupuno na ng hatred. Tingnan po natin ang pangalawa. The prophecy of betrayal. Ang mundo, ito ang mangyayari sa mundo. Kung ano ang mapupuno sa mundo. Number one, it will be a world of offense. Sabi gano'n ang ating talata. And then shall many be offended. Banggitin po natin offended. Ang Greek na ginamit po dyan, mga kapatid, ay skandalizo. Ibig sabihin ng skandalizo ay from which we get our modern words scandal, used 30 times in the New Testament, and it refers to a hidden foot trap in the ground that causes someone to stumble and fall. Ano ibig sabihin? Ang mundo natin, mga kapatid, ay mapupuno ng mga traps. Mapupuno ito ng mga patibong. Kahit ikaw ay Kristiyano, kahit ikaw ay mananampalataya, pag hindi ka maingat, pwede ka mahulog. Pwede ka mahulog. Ganyan na mangyayari sa mundo, mga kapatid. Minsan magtitiwala ka, pagkatapos hindi nangyari, ano mangyayari? Dadayain ka, at pagkatapos, ano magiging reaction mo? Magagalit ka ngayon, mapupuot ka, magiging bitter ka, at gaganti ka. Magpaplano ka kung paano gumante. So ano nangyari? You fell into trap. Nag-cause ito sa iyo ng offense. Ito ang mangyayari sa mundo. World will be a world of offense. Tingnan po natin ang pangalawa. A world of betrayal. Okay na sana natin yan. At that time, many will fall away and will betray one another. Mga kapatid, ang betrayal po, mga kapatid, ay hindi lang nangyari ng panahon ni Judas. Hindi lang po ng panahon ni Judas yan. Tingnan natin sa Old Testament, at maging sa Biblia, kung ano ang mga nakasulat ng betrayal. Number one dito ay si Satan, betrayed and rebelled against God. Cain betrayed his brother Abel. Jacob betrayed his brother Esau. Joseph betrayed by his brother. Samson betrayed by Delilah. David betrayed by Absalom. Judas betrayed Jesus. So ito ay hindi lang nangyayari sa prophecy sa huling araw. Nangyari noong Old Testament, nangyayari ngayon. Nangyayari ngayon. It will be a world of betrayal. Hindi lamang ito magiging world of offense, ito ay magiging world of betrayal. Pangatlo, mga kapatid, a world of hatred. Bakit? Mapupuno gaganti at gaganti. Hindi matatapos Sabi gano'n, tingnan po nitong
sa verse 9. Sa verse 9, medyo okay pa. Bakit? Sino ang mag-hate sa atin? Sino ang mag-hate sa atin? Then you will be handed over and be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations. Ibig sabihin, ikaw ay kamumuhian ng ibang bansa. Ibig sabihin ng kamumuhian ka ng mga non-Christians, ng mga hindi mananampalataya. Pero pagdating sa verse 10, sino na mamumuhi sa isa't isa? Sino na mamumuhi sa iyo? One another. Ibig sabihin, maging sa church. Maging sa mga kapatid sa pananampalataya. Time will come, mga kapatid. Yung mga magkakapatid sa pananampalataya, magbe-betray sa isa't isa. Bebenta. Sino ang ito sa huling araw, itong prophecy ito, sabi ng isang interpretation, ito yung mangyayari during the tribulation period. Yung mga maiiwan, tatanungin sino ang pastor niyo. Bawa, wala naman sigurong pastor dito na maiiwan. Ano? Bawa, sino ang pastor niyo? Ituturo. Yung nagsasalitang yun ang pastor namin. O sino mga Kristiyano pa rito? Ito mga Kristiyano pa rito. Betrayed one another. Mangyayari ba yan sa huling araw lang? Mangyayari sa huling araw, pero hanggang ngayon, mga kapatid, pwede mangyari po yan. Yun lang ang sinasabi ko. It will be a world of offense, world of hatred, a world of betrayal. Tanong ito, pangatlo mga kapatid. The preparation for betrayal. Paano po natin ito paghahandaan? Number one, siyempre maganda. Choose your friends carefully. Ang pipiliin mong kaibigan ay yung magpapayo sa iyo ng tama. Sabi nga din dito, ang payo ng kaibigang matuwid. So dapat daw matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. So anong dapat po natin gawin? Mamili tayo ng mga kaibigan po natin na kung saan ay magiging close po natin at magdi-disclose tayo ng mga sensitive issues sa buhay po natin na alam natin na makakatulong po sa atin bilang mga anak ng ating Panginoon. Nung sinasabi ko kay Fe, itong pag-aaral na ito, sabi, paano malalaman yung kaibigan na hindi magbe-betray sa'yo, na magiging loyal sa'yo? May sagot dyan si David Jeremiah. Sabi ni David Jeremiah, choose a friend na loyal kay Lord. Kapag ka loyal kay Lord yan, magiging loyal sa'yo yan. Kapag ka hindi niya binibetray si Lord, tapat sa ating Panginoon, faithful siya kay Lord, magiging faithful siya sa'yo. At palagay ko naman mga kapatid, sa ating dito, na maraming faithful kay Lord. Kaya hindi tayo i-betray po niyan. Tanungin po natin ang katabi po natin ngayon, faithful ka ba kay Lord? Siyempre, dapat confirm. Dapat i-confirm po natin yan. Faithful ka ba kay Lord? Loyal ka ba kay Lord? Yan. So, choose your friends carefully. Tingnan po natin ang pangalawa. Stay focused on your purpose. Stay focused. Si Jesus Christ, binitray ni Judas. So anong pwede maging attitude ni Jesus Christ? Ang pwede maging attitude ni Jesus Christ ay pwede siyang magalit. Pwede siyang sumama ang loob ng kaibigan niya. Pero hindi doon yun ang ginawa niya eh. Ang ginawa niya, mga kapatid, ay nagpatuloy lang kung ano yung kanyang purpose. Ang purpose, sige, hulihin niyo ako, namatay siya sa krus. So tuloy lang. Tuloy lang. So kapag nakadanas po tayo ng mga betrayals sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas, maaaring sa mga kaibigan po natin dito, huwag po tayo mag-retaliate. Yun ang magiging pangatlo po natin. Huwag po tayo mag-retaliate, kundi magpatuloy lamang po tayo kung ano yung bagay na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang pangatlo. Pursue loyalty and do good to those who hate you. Ito yung sinasabi ko. Sa halip na mamuhi ka, sa halip na ikaw ay sumama ang loob, sa halip na maging bitter ka, ano ang dapat mong gawin? Do good. Pag-pray mo. Di ba? Panalangin mo. Sapagkat kung mamumuhi ka, magagalit ka, at magbabala ka ng vengeance, ano pinagkaiba mo sa hindi mananampalataya? Dapat makita yung difference eh. Dapat makita na iba tayo bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Na hindi ka gumagante
kundi hinahayaan mo na ang ating Panginoong Diyos ang mag-vindicate sa iyo, ang gumante para sa iyo. Di ko alam kung sino na sa atin ang mga dumanas nito, subalit I suggest, paubayan natin ito sa ating Panginoong Diyos. Huwag po natin ilagay sa ating mga kamay, sapagkat hindi po mariresolve ito ng sarili po natin. Hayaan natin ang ating Panginoong Diyos ang mag-vindicate at gumante para po sa atin. At yung pang-apat, mga kapatid, count on the character of God. Ito ay si Lord lang ang hindi ka iiwan. Hindi siya mang-iiwan kahit kailan. So siya yung asaan mo, siya yung pagtiwalaan mo. Na kung meron ka man na experience, kung meron ka man nararanasan, kung nagulangan ka man, kung meron man nawala sa iyo, umasa ka kay Lord. Pwedeng ibalik ng Panginoong Diyos sa iyo yan. Pwedeng i-restore ng ating Panginoong Diyos sa iyo ang mga bagay na inalis ng betrayal, mga kapatid. Yun ang naranasan ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, nag-focus siya sa character ni Lord, that God is a faithful God. Ang Diyos ang hindi nagpapabaya at ang Diyos ay hindi po nang iiwan. Sabi niya, but the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. And He rescued me from certain deaths. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack and will bring me safely into His heavenly kingdom. All glory to God forever and ever. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, si Lord lang ang nag-stood sa akin. Marami siyang mga kaibigan noon, pero binetray din siya. Pero sabi niya, si Lord lang ang nanatili sa akin. Ganun din naman tayo, mga kapatid. Count on the character of God. Ang tanging ang ating Panginoong Diyos ang hindi po magbe-betray sa atin. At anumang ginawa sa atin ng betrayer, pwedeng ibalik sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ba ibalik ng Diyos yun? Naniniwala po ba kayo kung kayo ay nadaya, kung kayo ay nagulangan, kung kayo po ay nawalan, pwede ba ibalik ng Panginoong Diyos yun? Pwede. Count on the character of God. Tapat ang ating Panginoon. Igaganti tayo ng ating Panginoon. Ganun din ang sinabi sa Romans chapter 8, 38 to 39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ang challenge ko sa atin na ito, let us, as followers of Jesus, be known to be faithful and true, even in the world of betrayal and deceit. Let us remain faithful to God and to each other. Ang mundo ay hindi mo kontrolado. Puno ng offense, ng trap, puno ito ng betrayal, puno ng hatred, ng anger, ng pagbabalak ng masama. Tayo naman bilang anak ng ating Panginoong Diyos, ang nais ng Panginoong Diyos ay maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa Kanya, maging tapat tayo sa ating pong kapwa. In a world of betrayal, be faithful. God bless us all. May I call on the ushers to please come forward? In 2 Chronicles chapter 31, verse 12, it says, "Then they faithfully brought in contributions, tithes, and dedicated gifts. Conaniah, a Levite, was the overseer in charge of these things, and his brother Shimei was next in rank." Let us continue worshiping the Lord through our tithes and offering.
truth, and I will daily lift my head, for I will always see when you're looking down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my head, for I will always see when you're looking down. I can sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my head, for I will always see when you're looking down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Let us all stand po for our doxology. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Thank you, Lord, for these tithes and offering. Thank you for our job and talents that are channel of your blessings. Bless the work of our hands, Father God, and may you bless our brethren who are searching for jobs, that they too may enjoy giving back to you. Bless these tithes and offering, and that this may be used for the furtherance of your kingdom here on earth. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen. Sa pagkakataon pong ito, nais po natin welcome yung ating dalawang panauhin. Dalawang bisita po natin. Tawagin lang po natin uli yung ating po mga panauhin na mangyaring tumayo lang po kayo para mai-welcome po ulit natin. Salamat. Meron pa isa. Sino pa yung isa na, yun. Salamat po sa inyong pagdalo. Hindi po aksidente kung bakit kayo nandirito. Paniwala namin,
talagang itinalaga ng Panginoong Diyos na makasama namin kayo sa ating pong pananambahan. Sana po hindi ito ang una't huli, kundi patuloy po namin kayong makasama. Pagpe-pray lang po namin kayo sa oras na ito. Pag-pray lang po natin, extend natin ang ating mga kamay sa ating po mga kapatid. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos, sapagkat ikaw ang nagdala sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid na ito upang makasama po namin. Nakasama namin sila sa pag-worship sa iyo. Isang wish namin, Panginoon, prayer namin, sana po, Panginoon, maging sa kabilang buhay, kasama din po namin sila sa pag-worship sa iyo. Sapagkat naranasan nila din ang naranasan namin ng aming Panginoong Jesus ang maging tagapagligtas po namin. Anumang pangailangan, anuman ang dahilan kung bakit nandirito sila, pakita mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangailangan. Nag-speak po kami ng blessing sa lahat ng areas ng buhay ng aming po mga kaibigan at kapatid na ito. Salamat din po, Panginoon, sa kanilang mga kaibigan na nagdala sa kanila rito, sa mga kapatid sa pananampalataya na hindi ikinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. May lalapit po sa inyong mga ushers. Sama lang po kayo para mabigyan namin kayo ng pang-welcome kung ano man na maibibigay namin at Bible or para lalo pa po namin kayo makilala. Sama lang po kayo sa ating po mga ushers. Okay, good morning once again, brethren. And this time, the CGM ministry is pleased to present to you the graduates of Batch Nazareth. Okay, glory to God. So, sa lahat po ng graduates, to all the graduates, you are requested to come up on stage as I call your names. Okay, so let's start with Sister Mira Agorto. Yan. Brother Nathan Bitanga. Sister Lenny Flor Carillo. Juhini De Paula. Leila Doromal. Brother Wendell Doministo. Sister Lorna Spirito, Sister Melodina Jan, Brother Jepte Natividad, Brother John Marco Tadios, and Brother Alejandro Turalde. Palakpakan naman po natin sila, mga kapatid. So, let's all welcome our brothers and sisters to FCC family. Congratulations po. May I request Pastor Benji to pray for them? On behalf ng Filipino Christian Church, nais ko kayong i-welcome sa Filipino Christian Church, Abu Dhabi. At nais naming makasama kayo. Natutuwa kami sapagkat ipinagkatiwala kayo sa amin ng ating Panginoon para alagaan kayo, lumago sa inyong pananampalataya at dito kayo maglilingkod sa ating Panginoon. Alalahanin nyo na kung ano yung mga spiritual gifts ninyo na inansweran nyo doon sa survey natin, ha? At marami tayong iba't ibang ministry na pwede kayong dumalo, na pwede kayong sumama. At ganoon din naman, may mga Bible studies tayo, home groups na pwede nyong samahan. Welcome sa Jordan.